kung gaano mo kamahal yung ibang tao, mas dapat mas laging mahal mo sarili mo. Kasi mas importante yun eh. We should learn na magtira naman po para sa sarili natin. Classmate, oo, masarap magmahal, pero medyo sobrang sakit din po masaktan. Hi classmate! Pag-usapan natin ngayon kung paano mo mamahalin ng sobra-sobra dapat sarili mo. Kasi common po, naririnig natin palagi na you need to love someone more than you love yourself. Diba? Para sa akin, kung meron tayo na dapat pinaka-pagsisilbihan, pinaka-mamahalin ng sobra-sobra, walang iba kung hindi yung sarili mo. Kasi siyang malagi mong kasama. Diba? Parang paano ka mas mamamaximize mo yung mundong to kung ikaw mismo hindi ka okay. Then, hindi po tayo lumayo. One time po, nagbabrowse sa TikTok, may dumaan. Ano to? Mga Chinese na music. Akala ko ano lang. Hanggang nakagiris ako kasi ang daming naglalabasan. And end up, niresearch ko. And yun ang nangyari na si Fat Cat, isa sa professional gamer, 21 years old to, na naglalaro ng stream, na sikat siguro to sa China. Then, nung habang binabasa ko, grabe yung nangyari sa kanya. Kasi, na-inlove siya sa isang babae na mas matanda sa kanya. And halos twice pa lang sila nagkita sa personal. And lagi niya tong pinapadala ng pera. Lahat ng kinikita niya, binibigay niya halos dun sa girl. Na imagine mo, umabot pa sa point na laging siyang nagtitipid, kinakain niya lagi mga vegetables. So one time gusto niyang kumain ng McDonald's. Sabi niya dun sa girlfriend niya na baka pwede siyang padala ng McDonald's. Sabi naman ng girlfriend niya, you need to play and earn your own money. Di ba? Ang cute ng babae yun. Grabe, binibigay na niya lahat ng pwede niyang ibigay. Tapos end up ganun pa ang ginawa. Then, ang pinaka-worst pa, ang usapan nila magpapakasal sila ngayon na May. And worst scenario, classmate, ngayong May sila nag-break. Then nung nag-break sila, common, anong mafe-feel mo pag yung buhay mo, binigay mo sa ibang tao? Ibig sabihin, nakasalalay yung buhay mo sa ibang tao. Then, devastated talaga ng sobra yung bata, yung lalaki, yung streamer. Then, alam mo ginawa niya? Pinadala niya pa rin ng flowers na more than, I think, 760 na flowers na ang bottom line doon, yun ang kung gaano na sila katagal nagsama, gaano na sila katagal na magkarelasyon. Then after niyang pinadalhan, ang ginawa ng lalaki, alam niyo kung ano, pumunta po siya sa bridge at teka lang, bago ko ituloy, ito yung last message. Basahin ko na lang po kasi medyo mahaba. Ito po yung last message ni Fat Cat. For the last time, today is the 760 day we know each other. I bought you 760 flowers. I don't know if you will be happy. We were supposed to get a license in May. Ibig sabihin, kakasal na sila, but it happened. Well, it's all my fault. Grabe no, talagang kasalanan pa rin niya. Without you, there's no point in my life. Next life, I still love you. Next life, I don't want to eat vegetables. I like to eat McDonald's. At alam mong ginawa niya after, nagbigay pa siya ng regalo dun sa girlfriend niya, nagpadala pa po siya ng pera dun sa girlfriend niya, and after that, tumalon si Fat Cat. And next slide. Okay, now, anong point ko? Classmate, grabe nangyari to kasi sobrang daming pumunta. As in, ang daming mga Chinese citizen na pumunta dun sa bridge kung saan siya tumalo, nagdala ng mga pagkain. Parang respeto at ali sa kanya. Now, bakit ang daming natamaan sa ganitong klaseng senaryo? Kasi end of the day, lahat tayo may ganun eh. Ako, dinaanan ko rin yan na dumating sa point na parang tingin ko yung karelasyon ko mas sobrang love ko siya, na parang siyang pinaka-priority ko, na magtsatsaga ako ng sobra para tipirin sarili ko para lang sa kanya. Pero I learned na hindi dapat po ganun. Kung gaano mo kamahal yung ibang tao, mas dapat mas laging mahal mo sarili mo. Kasi mas importante yun eh. Kasi hindi lang naman siya lang yung mahal mo, hindi lang naman siya ang nagmamahal sa'yo. Eh kung may anak ka, may asawa ka, diba? May mga kapamilya ka nagmamahal din sa'yo. Kaya para sa akin, we should learn na magtira naman po para sa sarili natin. Classmate, oo, masarap magmahal, pero medyo sobrang sakit din pong masaktan. Kaya kung susugal po sa tinatawag na pag-ibig, kasi kaya po siya sugal, kasi wala naman pong assurance na pag nagmahal ka ng sobra, katulad ng ginawa niya, sobrang pagmamahal, sobrang binigay niya lahat, pero end of the day, hindi pa rin. Kaya magtira sa sarili ha. And last kong tip po sa inyo, wag na wag mong ipapakita. Ito medyo ano to
malalim mga technique na to. Huwag mong ipapakita sa isang tao na sobrang mahal mo siya, na sobrang attached ka sa kanya. Kasi minsan, baka, hindi ko naman po nila lahat, pero madalas, ganito po nangyayari, baka magamit po yan against sa inyo. Hindi ko naman po sinasabing masama po yung mga mahal natin sa buhay or mga taong kaibigan natin, pero that's life talaga eh. Na tingnan mo si Fat Cat, sobrang niyang pinakita gaano niya kamahal yung babae, kinalimutan niya sarili niya. Di pati yung babae nawalan din ng value sa kanya. Kasi nga, gano'n naman eh, di ba? Pag nakita mo, parang sa amin yung mga lalaki, pag may nakilala kami, kahit sobrang gandang babae, pag nakikita namin parang sila yung habol ng habol sa amin, pumapangit yung babae, nawawalan din ng value. Kaya, balance lang classmate. Masarap magmahal, pero wag naman yung todo-todo na kinalimutan mo na sarili mo. Kasi di ba, mas parang ganito. Bigyan ko ng isang example na napakaganda, narinig ko to kahapon. What if meron akong isang kaibigan na hindi umiinom? Tapos tong kaibigan to, hindi talaga siya umiinom. Buong buhay niya hindi siya umiinom. One time, meron ako naging achievement. Tapos yung achievement na to, di sumama siya sa party, tapos uminom siya ng uminom. Habang inom siya ng inom, anong mafe-feel ko? Di ba, I would feel na, oh, grabe, love na love ako nito kasi umiinom siya ngayon eh. Scenario number 1. Scenario number 2. Meron akong isang kakilala. Lagi siyang lasing gabi-gabi. Umiinom siya gabi-gabi. Nung in-invite ko siya sa party, pumunta siya. Umiinom na naman siya. Ano tingin mo? Epekto sa akin. Di ba parang wala lang. Kaya lang yung pumunta kasi baka gusto lang yan uminom. Now, yun ang value, classmate. Na tandaan mo, huwag mong kalimutan na bigyan ng value sarili mo. Kasi lagi nga sinasabi natin, yung karma, kung anong tinatapon mo, ibabalik sa'yo. Kung meron kang value sa sarili mo, meron kang tinatawag na, anong tawag niya, limit para sa sarili mo, mas makikita din ng mga taong nakapalibot sa'yo kung ano ang value mo. Kaya classmate ha, masarap magmahal ng ibang tao, pero mas sobrang sarap kung ang pinaka-ipaprioritize mo at mamahalin mo, walang iba kung hindi sarili mo.